Amen. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Nangyayari po po. Sino mang nandito po sa ating sambahan ay overlapping po dito sa ating worship hall. And before we start to sing and worship God, ayun, share ko po sa inyo yung sa Romans chapter 12, verse 1. Ayun, sabi po dito, yung title po ng verses na to, a living sacrifice. And sa verse 1, sabi po, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Amen. And as a sign of surrender to the Lord, with humility and submission, with a humble spirit and a humble heart, let us acknowledge the power and the presence of God sa gabing ito. That as we sing, as we worship, as we give praises to our Lord Jesus Christ, maranasan natin, amen, yung pagpapala na nanggagaling sa Panginoon, yung grasya at habag niya para sa bawat isa sa gabing ito. Amen. Hallelujah, Jesus. We praise you, Lord God. Hallelujah, Jesus. We acknowledge your presence right now. Yes, Jesus. We move the Spirit, move the Spirit. Touch all hearts, O God. Let your will be pleasing unto you, Jesus.
once again, let's sing, you are worthy. Worthy, worthy, you are worthy. Worthy is the Lord. Worthy, worthy, you are worthy. Worthy is the Lord. Worthy, worthy, you are worthy. Worthy is the Lord. Sing praises to God. Worthy, worthy, you are worthy. Worthy is the Lord. Sing worthy. Worthy, worthy, you are worthy. Worthy is the Lord. Let's sing. Worthy, worthy, you are worthy. Worthy is the Lord. Yes, Jesus, for you are worthy of it all. Worthy that your goodness, that your faithfulness abounds in us, O God. At sa gabing ito, Panginoon, sa aming pagkulit pagsamba, ikaw lamang ang siyang nais namin maparangalan, Panginoon. Ang siyang nais namin mapagputihan. Nais namin magbigyan, Lord God, ng kalwalhatian, ng kadakilaan, Panginoon, for you deserve it all, Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa bawat araw, Lord God, sa panibagong araw, Panginoon, sa panibagong kalakasan, Lord God, sa panibagong pag-asa, Lord God. Patuloy namin haharapin ng kasama ka dito sa mundo, Panginoon. Maraming salamat sa iyong presensya, O God. Hallelujah, Jesus. Truly that you are great. Kapila ka, Panginoon, sa buhay namin. Kaya sa gabi ito, as a sign of surrender to your power, we humble ourselves before you. Nagpapangumbaba kami, Lord God, ng buong puso. At alam namin na ikaw lamang ang siyang nakakakilala, Lord God, sa buhay ng bawat isa. Sa kung ano yung tinanais, Lord God, ng aming mga puso, Panginoon, sa kung anong sitwasyon ang meron kami sa oras na ito, Lord. We surrender fully to you, Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa biyaya, sa pagmamahal, sa grasya at lubag mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Sa kaligtasan, Lord God, na ipinagkaloob mo, sa kapatawaran, Lord God, ng aming mga kasalanan, Panginoon, sa patuloy na maglinis sa amin, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Tonight, Lord, as we listen to your word, as we study your word, Panginoon, Lord, iparanas mo pa sa amin yung mga pangako mo, Panginoon. Iparanas mo pa sa amin, Lord God, yung bawat revelasyon, Lord God, na nais mo para sa buhay ng bawat isa. Na sa kung ano man, Lord God, daraanan namin dito sa mundo, Lord, higit na tapat ka, at higit na totoo ang iyong mga salita, Lord God, sa kung ano mang paghihirap ang meron kami dito sa mundo, Panginoon. Kaya sa oras na ito,
gamitin ko dito. Kahit na dito. Dito lang ito. Ay, wala. Nawala. Hello. Hello. Bawal ba itong patayin? Ayan. Good evening, everyone. Ayan. Habang pumili tayo ng mic. Ayan. Ito ba? Hello. Ayan. Praise God. Palakpakan po natin si Lord. Pasukin naman ang ilaw dyan. Ayan. And then prepare din po ng rubber mats. Dahil po tayo ay walang OBS ngayon, gigilid lang po ako para po makita ng ating mga live yung ating screen sa likod. Ayan. Pagkaayos naman yung camera natin, CJ, para kita yung screen sa likod. Amen. So, sino po excited sa Christmas? Christmas? October na, matatapos na, di ba? Ang bilis. 2 linggo na lang, November na. Amen. Napakabilis ng 2023. So welcome po sa isa na namang Wednesday Prayer Night. Amen. Napakabuti ng Panginoon. Ay, ang clicker ko pala. Ay, clicker. Amen. At alam naman po ninyo, gusto ko po sinisimula ng ating Wednesday Prayer Night na meron po tayong quotable quotes. Ayan. True prayer comes from a heart that moves mountains. It increases your faith and brings you closer to God. Amen. Kamusta naman po ang prayer life natin? Is it moving mountains? Is it increasing our faith and is it bringing us closer to God? Amen. Iba-iba po yung gising natin no, sa kada araw. Naalala ko po nung Lunes. Nasa spiritual high po ako. So, napaka-energetic ko, napaka-positive ng tingin ko sa buhay. Tapos po kahapon, medyo down ako. Amen. Tapos, ngayon, so-so lang. Pero hindi po ibig sabihin nun na titigil tayo maglingkod at magpatuloy ang buhay. Tama po ba, church? Amen. So, sino po nakakalala ng team natin or ng topic po natin last Sunday? Yan. Ang ganda po ng title, no? A family is always a family. Napakaganda po ng discussion ni Sis Grace. Hello po, Sis Grace, kung ikaw ay nakikinig dyan online. Ayan. So, di-discuss po ni Sis Grace yung importance ng role ng mother, ng father, at ng children. Amen. And today po, ang pag-uusapan naman natin is, that's the ideal role if your family is complete. Ayan. Paano naman po ang mga broken family? Ayan. Ayan. Nakakalungkot, it's a reality of life, no? Hindi naman po lahat kumpleto yung family. Amen. Marami po sa atin, at patuloy na dumadami. Mas dumadami po yung bilang ng broken family. Amen. And alam niyo po ba? Yan, 80. Yan. Sino po makakapagsabi ko ng ibig sabihin na 80? 80%. 80%. There's a survey, no, that was made. And nakakalungkot, no, that 80% ng youth na ginawan ko ng survey na to, 80% sa kanila belongs to broken family. So, ganyan na po kagrabe ang nangyayari sa mundo natin when it comes to having a complete family. 80% po of them is not complete. Amen. Madalas sa kanila broken. And ang pag-uusapan po natin today is ititigil, itutuloy, at uumpisahan. I will be the one to break those generational curses. Amen. Punta po tayo sa Exodus 34, 6-7. Ayan. Ano po nakasulat dyan? Ang sabi po dyan, and he passed the front of Moses, proclaiming, the Lord, the compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness, maintaining love to thousands, and forgiving wickedness, rebellion, and sin. Napakabuti ng Panginoon. Sobrang mapagmahal niya. Pero, yan po kasunod, yet, He does not leave the guilty unpunished. He punishes the children and their children for the sin of the parents to the 3rd and 4th generation. Amen. Ito po yung tinatawag natin generational curses. Mga kasalanan na minana ng mga anak mula sa magulang. Amen. And
kaya po yung pag-uusapan natin today is to prevent na further pa pong dumami yung broken family natin. No? As a youth pastor po, isa po to sa priorities ko sa mga kabataan natin. Yung maintindihan po nila no, na yung buhay nila, hindi lang para sa sarili nila. Whatever is their consequence, kung ano yung gagawin nila sa buhay nila, it's going to echo in eternity. Amen. And kung produkto ka ng broken family, hindi ibig sabihin nun, ipagpapatuloy mo na. Amen. Kaya, tawag dito, yung posisyon po namin no, bilang nasa mga kabataan po kami, hinahawakan po na yung kami at saka pa yung mga youth leaders natin, napaka-importante po ng posisyon namin kasi kami po yung nag-i-instill, kami po yung nagpupukpok sa mga pangit na kaugalian na minamana po ng mga kabataan natin. Na namana po na nakita pa po nila sa mga adults. Amen. And sobrang mahirap, no? Pero hindi ibig sabihin nun, imposible. Amen. Kaya ang tanong ko ngayon, church, is how to break those generational curses. No? Ano yung ititigil at ano yung itutuloy at ano yung uumpisahan natin para sa atin magsimula yung mag-break yung generational curses ng family natin. Amen. Ano yung sabihin ng generational curses? Yung magulang mo, hindi nila naiintindihan yung concept kung ano ba talagang gaano kahalaga yung marriage, maaaring nagkamali sila. At pag ikaw bilang kabataan, pag hindi ka naalagaan, hindi mo iningatan yung sarili mo, uulitin mo lang yun. At pag hindi mo ulit inaaral at hindi mo ulit iningatan, ipapasa mo lang ulit sa susunod na generation after you. And then ipapasa. Yun po yung ibig sabihin ng generational curses. No? Kaya, importante po na bukas ang ating spiritual eyes sa bagay na to. Kasi, ang sarap po na magkaroon ng complete family. Amen? Pero paano naman po sa hindi? Ako po kasi, hindi po ako complete family yan. Hiwalay po yung mama at papa ko. And lumaki po ako, hindi ko kasama yung ate ko. So, parang at a very young age, I was solo flight. Solo flight, ayan. Solo flight po kami, hiwa-hiwalay po kami. May kanya-kanya kami buhay at a very young age. Pero hindi ibig sabihin nun, doon na matatapos ang lahat. Amen. Kaya, tinawag tayo ng Panginoon para tulungan yung mga susunod na henerasyon na ingatan yung sarili nila at sila na yung magpasa ng generational blessings. Amen. So, first pointer po natin, itutuloy. I will be the one to break those general curses. Ano yung mga dapat natin itigil? Kung hindi ka part nun, ano yung mga dapat mong itigil sa mga kabataan natin, sa mga susunod na generational curses? Lahat po tayo dito involved, mga kananayan, amen, mga youth leaders, mga nag-work, amen. Paano natin i-guide yung next generation na itigil na at hindi na mapasa yung generational curses? First, we need to stop sinning. Ayan. Katok-katok. Ayan. We need to stop sinning. Sabi nga po sa John 15, verse 14, stop sinning or something worse may happens to you. Amen. Pag tinanggap natin si Jesus Christ, kailangan na po natin tumigil, itigil yung mga kasalanan natin. Amen. Tama po ba? Kasalanan nga po yung nagdala sa atin sa sitwasyon na to in the first place. Amen. Ano po ba yung original sin? Amen. Original sin is yung pagkakasala ni Eva at Adan. Sila yung nagdala sa atin dito. And itutuloy ba natin yun? Hindi. So if we want to break those generational curses, we need to stop sinning. We need to stop abusing grace. Lagi kasi natin sinasabi or madalas sa atin, may grace naman, patatawarin naman ako ni Lord. Amen. Tandaan po natin, no, papatawarin tayo ni Lord, pero we are not excused from the consequences of our sin. Yes, God is merciful, God is forgiving, God is graceful, pero hindi niya sinabi na, walang parusa. Amen. Patatawarin niya tayo, pero there's still going to be a consequence. Ngayon, kung walang consequence, praise God. Graceful si Lord. Ngayon, kung meron, it's part of it. So, gusto mo pa bang mag-ipon? Amen. Ng kasalanan? Amen. So, we should stop sinning. Itigil lang po natin ang pagkakasala. Pangalawa po is, stop blaming yourself. Amen. Itigil natin yung pag-blame sa sarili natin, no? Kasi minsan, ayan, lalo-lalo na po sa broken family, no? Madalas yung mga bata, sinisisi nila yung sarili nila. Amen. Hindi nyo kasalanan kung bakit kayo broken family.
Amen. Halimbawa, may nangyaring masama sa inyo, na hindi mo gusto nangyari sa iyo, hindi mo kasalanan yun. Amen. You need to set yourself free. Palayain mo yung sarili mo sa mga bagay na pumipigil sa iyo. Sabi nga po dyan sa Romans 8:1, therefore, there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Kay Christ Jesus ka na eh. Huwag mo na i-condemn yung sarili mo. Oo, nagkasala ka. Amen. Pero hindi ibig sabihin nun, lagi mo dapat ibabalik-balikan yung kasalanan mo. Amen. Hindi ganun yung gusto ni Jesus. Amen. Oo, nagkasala ka, patatawarin ka niya, may posibleng kaparusahan. Pero after that, huwag mo na i-blame yung sarili mo. Kasi wala namang mangyayari, walang buting may dudulot sa buhay mo if you always blame yourself. Amen. Next po, stop dreaming of a perfect world. It does not exist here. Yan. Marami po kasi sa atin gusto yan. Yan. Pinaghahandaan nila yung perfect world nila dito sa mundo. Yung perfect future. Yan. Ano po ba yung tawag dito? Mga pangarap nila, dreams and aspirations nila dito sa lupa. Amen. Hindi po mangyayari dito yan. Amen. Because we live in a broken world. Sabi nga po dito sa James 4:4, you adulterous nation, people, don't you know that friendship with the world means enmity against God? Therefore, anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. Amen. Ano po ba yung tinuturo sa atin ng mundo? Ayan. Sino po dito yun? Ewan ko anong meron sa face sa GMA Network. Laging lumilitaw sa akin yung magandang dalaga ba yun? Magandang dilag. Sino po nakakapanood? Ay? Bakit sa newsfeed ko lang lumilitaw yun? Yung kaya yung babae, yung nanalo ng yung mga yung sa Wawawin? Sino? Si Hipon Girl! Oo. Meron siyang meron siyang bagong palabas ngayon sa GMA 7. Ewan ko ba't laging nalito sa newsfeeds ko? Napanood ko tuloy. At tapos dito, lang siya, puro lang siyang sumbatan, hiritan, ganyan, parang gantihan. Amen. Yun ang sinasabi ng mundo. Parang pag napapanood po natin yun, parang wow, ang sarap na nakamit niya yung hostisya. Amen? Pag pinapanood natin. Pero God is telling us a different thing. What is God telling us? God is telling us to forgive. Tama? God is telling us magparaya. Amen. Ibang-iba po yung sinasabi ng Panginoon sa sinasabi ng Panginoon. Lagi po natin sinasabi yan is the Word of God versus the Word of the world. Amen? So, balikan lang po natin. 3 pointers. Itigil lang po natin ang pagkakasala. What are the sins that we are still committing now? Amen? Alam ko po, sobrang hirap po niya, no? Pero, sa patuloy natin pag-aaral ng salita ng Biblia, sa patuloy natin pag-a-attend ng life group, maaalis din yan. Amen? Malilinis din yan. And huwag na natin i-blame yung sarili natin. Amen? Kung nagkasala tayo, pinatawad na tayo ng Panginoon. Amen? Huwag na natin i-blame ang sarili natin. And then, pangatlo po, let's stop dreaming of a perfect world here because hindi. This world is a broken place. Kahit gaano mo paghandaan yung future mo dito. Amen. Marami at marami pa rin darating. May darating na aksidente, may darating na sakit, may darating na sakuna, may bagyo, may earthquake, may rockets. Amen. So, it doesn't exist here. But there's a promise that God has prepared a wonderful place for us at the end of our journey here on this world. Amen. Tama po ba? Amen. Next po. Ayan. Generational curses. Moving away from them. Ayan. So, mag-move na tayo from generational curses to generational blessings. Ano ba yung mga dapat nating ituloy? Napakabilis lang po ng word ko today. Amen. Masyado kong binilisan. Amen. Ang dapat po nating ituloy is continue seeking. Jeremiah 29:13, you will seek me and find me when you seek me with all of your heart. Amen. Patuloy po nating hanapin ng Panginoon. Amen. Alam niyo po nakaka-bless, no? Meron po kasi yung VOTD. Yung VOTD po sa, natin, sa Bible app. And sa work po namin, Monday to Friday po kami nag-VOTD. So parang ang sarap po niya kasi mini LG siya. And nakakatuwa kasi, ako nilook forward ko kasi iba-iba yung revelation ng mga bata kasi iba-iba yung sila ng pinagdadaanan. Iba-iba lagi yung impact dun sa iba-iba lagi yung impact ng salita ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Amen. And kagabi po, si Renzo po kasi, dapat si Renzo po yung VOTD namin ngayon. Kagabi po, dahil pumagising pa kami,
alauna ng madaling araw, nag-VOTD po kami. Sabi ko, hindi na po itong VOTD, VOT, Dawn Watch. Verse of the Dawn Watch, amen. So madaling araw po, nag-sharing po kami. So ang sarap po ng sharing namin ng time na yun. No? Ayun, kami ni Mika, usually lagi kami nagde-debate yan. Ayun, masarap mag-aral ng salita ng Panginoon pag nag-iisa ka. Pero masarap din pag madami kayo. Amen. So, patuloy mo lang isik ang Panginoon. Patuloy ka lang mag-attend ng Dawn Watch, patuloy ka lang mag-attend ng prayer night, patuloy ka lang mag-attend ng Sunday service, patuloy ka lang makinig ng mga preaching. Amen. At unti-unti marireveal sa'yo. Amen. Kung ano ba yung gusto ni Lord sa buhay mo. Amen. And next is continue serving. Sabi po sa Mark 10:45. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Amen. Sino ba po dito na alam yung statement na walk in others people's shoes? Yan. Hindi mo kasi nilakaran yung nilakaran ko. Hindi mo kasi sinusuot yung sapatos ko. Amen. Yan. Hindi mo kasi naranasan yung naranasan ko. Amen. So, ganun din po tayo pag nagsiserve tayo. Hindi natin maiintindihan yung heart ng Jesus hanggat di tayo natututo mag-serve. Amen. Kasi sa serving, doon mo marirealize na ang hirap pala. Ang hirap pala mag-serve. Ang hirap palang makisalamuha sa mga taong ayaw mo. Ayan. Ang hirap palang maki-issue sa mga hindi mo naman issue. Amen. Yung parang, bakit ko ba pinoproblema? Yun, hindi ko naman issue. Hindi ko naman kaano-ano yan. Oh, di ba? As leaders, ayan, mga life group leaders, bakit ba ubusin ko yung 30 minutes siyang nagsasalita? Sige lang, kailangan mo makinig. Kailangan magpanggap akong gising kahit antok na ako. Di ba? Oh, mga life group leaders, di ba? Ano pa ba yung mga nagsaserve dito? Ayan, gumawa ka na nga ng tama, masisita ka pa. Bakit yung ginawa mo? Amen. Ikaw kaya gumawa, di ba? Praise God. So, doon mo kasi makikita yung heart ni Jesus eh. Si Jesus, tawag dito, in spite of Him being the Son of God, alam niyo, sobrang yung binaba yung sarili niya na siya yung nag-serve sa atin. Amen. And we would never understand that unless hindi tayo magsiserve. Amen. Hindi natin maintindihan yun. So, yung tawag dito, pag umabot ka na sa point na nagsaserve ka na, wala ka nang pakialam. Kasi, ganyan kasi yung growth dyan eh. Una, may tinitignan ka ibang tao. Siyempre, titignan mo yung mga leaders mo. Ayan. Ay, ganyan naman yan. Dumarating, late. Magpapalate na din ako. Kasi puro naman sila mga late eh. Amen. So, yung commitment mo sa tao. Amen. Pero pag yung commitment mo na kay Lord, bahala sila, basta ako maaga ako. Kasi ang nakikita ni Lord, maaga ako. Amen. Yun yung serving. Amen. Doon mo nakikita kung paano mababago yung puso mo na dati selfish ka, ngayon generous ka. Amen. Dati mapakwenta ka, ngayon hindi ka na nangungwenta. Dati reklamador ka, ngayon hindi ka na reklamador. Amen. Doon mo ma-realize yun pag nag-serve ka. Amen. Kaya, kung gusto nating mag-transition from generational curses to generational blessing, patuloy tayong mag-seek kay Jesus at patuloy tayong mag-serve. Amen. Kasi, sabi nga, tawag ito, perform with an audience of one. And our audience is Jesus. Look unto Jesus, the author and perfecter and finisher of our faith. Kung ang call time ninyo, 5 o'clock, 4:30, nandito ka na, tapos 6 o'clock, wala pa din sila. Pag joyful ka pa rin, after mo lang hintay ng 1.5 hours, may nabago na sa puso mo. Amen? Tama po ba? Pag nagbigay ka, at hindi ka umasa ng kapalit, nabago na ni Lord yung puso mo. Amen. Kasi, yun yung sinasabi ni Lord na give without expecting anything in return eh. Amen. Kasi, may heart po tayo na pag namigay tayo, tapos makikita mo yung, parang hindi ko binigyan to. Diba? Parang wala man lang gratitude. Tao pa tayo. Amen. Pero pag binigyan mo, tapos wala ka ng, wala ka ng talagang inisip mo, binigyan mo na yun eh. Wala ka ng call out doon. Tapos may ginawang masama sa'yo yung taong binigyan mo. Okay lang. Nagbago ka na. Amen. So, ganyan tayo. Mababago po tayo ni Lord by seeking and serving Him. Amen. So, yan yung mga bagay na itutuloy natin. And last pointer po natin is, umpisahan. Let's start receiving yung generational blessings. Amen. Sino po excited dito makareceive ng generational blessings, no? From the Lord? Magsabi ng Amen. Amen. Ayan. So, ano po yung first pointer natin? Let's start obeying the Lord wholeheartedly. Amen. Sabi po dito sa Deuteronomy 28 verse 1 to 2.
If you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. All these blessings will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. Amen. Simple. If you fully obey the Lord your God. Amen. Fully, hindi half-hearted. Buong-buo, taos sa puso. Amen. At anong sinabi dyan? I-bless ka ni Lord. Amen. Yung pag-transition mo from, alam mo yun yung, makikita mo kasi na nababago yung puso mo eh. Parang dati ang laking bagay sa'yo na 20 pesos. Tapos bila 20 pesos, naging 100, naging 50, naging 100, naging 200, naging, tawag ito, parang, dati parang nakalista lahat yun na, ngayon hindi na siya nakalista. Amen. Kasi, nagpapabago tayo sa Panginoon. And mababago tayo ng Panginoon pag nag-o-obey tayo sa Kanya. Amen. Ano ba mga commandments si Lord? Maraming commandments si Lord. Forgive. Sobrang madaling mabasahin, madaling bigkasin, pero napakahirap gawin sa nakakarami. Amen. Lagi nilang, napansin ko po, sa mga tao, nahihirapan silang mag-forgive. Pag lagi nilang binabalik sa sarili nila yung mga pangyayari. Yan. Hindi kasi nila alam yung naging sakripisyo ko eh. Amen. Eh, ba't mo ba ginawa yun? Para sa sarili mo o para sa Panginoon? Pag sa sarili mo ginawa yun, mahihirapan ka talaga magpatawad ng buo. Amen. So, ganyan din po sa pag-break natin ng generational curses. No? Madami tayong papatawarin. Isa sa papatawarin natin is yung sarili natin. And then yung isa pa is yung mga tao sa paligid natin. We need to forgive them. Kasi, lalo na kung alam natin hindi naman sila, hindi sila nakakakilala sa Panginoon. Amen. So, ibig sabihin, yung pinakikinggan nila is yung mga sarili nila. Yung pinakikinggan nila is yung mundo. Amen. Ikaw kasi yung nakikinig at ikaw yung nagsisimba. So, ikaw ang nakakakilala sa Panginoon. And lalong sinasabi lagi ng Panginoon, magpatawad tayo. Amen. Tapos, ang sabi ng Panginoon, love is patient. O, yan. Ang pag-ibig naghihintay. Ayan. Naghihintay ng may kagalakan. Diba? So, pag anong oras ang call time ng worship team? 4:30. Dumating ka dito 4. Hayaan mo sila. Kung ikaw maghintay ka ng 2 oras, pati ikaw may blessing ka kay Lord, panigurado may blessing ka kay Lord. Amen. Panigurado may blessing ka kay Lord. Yan ang sinasabi dyan, if you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands. Amen. Sino ba nag-set up ng call time? Yung worship team. Yung head. Amen. So sila, nag-disobey sila. Hayaan mo sila mag-disobey. Basta ikaw, nag-obey ka. Amen. Yun yung mahalaga eh. Amen. And if gusto mo mag-move from yung buhay na puro galit, puro pagtutunton, puro panunumbat, hindi ka talaga makakaalis doon. Amen. Kung hindi ka mag-obey sa Panginoon ng buong puso. Amen. Ano pa sinabi ng Panginoon? Pag nagbigay ka sa kaliwa, huwag mong papaalam sa kanan. Minsan kasi Gina G tayo eh. Gusto natin sabihin na, ang dami kong ginawa. Ang dami kong ginawa mabuti. Amen. Hayaan mo ang Panginoon na mag-reward sa iyo. Amen. Pag kasi nakafocus na tayo kay Lord, hindi na importante sa atin yung recognition ng ibang tao. Importante sa atin yung recognition ng Panginoon. Amen. Ang recognition ng tao lang yan, nagbabago yan. Mamaya mabait sa iyo yan, mamaya galit na sa iyo yan. Amen. Tama. Mamaya bati kayo, mamaya away na kayo. Lalo na yung mga salpikan club. Nagtatayo po tayo ng salpikan ministry. Ayan. Yung mga mamaya nakangiti, tapos mamaya nasa isang tabi na naman. Tapos di mo alam yung mood, sarap sa mic eh. So, tawag dito, obey the Lord wholeheartedly, yung buong puso. Amen. Sa umpisa po talaga, mahirap. Ako na-experience ko mahirap. Pero napansin ko po kasi yung transition ng heart ko from dati na kalista, tapos bandang huli, parang bahala na si Lord na magbabalik niya. Amen. And naging faithful po si Lord. So mag-obey po tayo wholeheartedly. And then last po is, start living victoriously. Hindi po tayo talunan. Bilang anak ng Diyos, hindi po tayo talunan. Ano sabi sa John 16:33? I have told you these things so that in me you may have peace. Hindi po nagsasabi niya si Jesus. In this world you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. Napagtutumpayan na ni Jesus ang lahat. Nasa langit na si Jesus. Inaantay niya tayo doon. Kung Kristiyano kayo, at di kayo naniniwala sa langit, ay basa-basa pa ng Bible. Amen. Pero kung Kristiyano kayo, naniniwala kayo sa langit, dapat naniniwala tayo na inaantay tayo ni Jesus doon. Amen.
So, halimbawa po, ayan, puro worship team, no? Kasi kayo yata laging late. Ito, halimbawa, sa call time ninyo, 5 o'clock, pag mahal niyo yung ministry niyo, ayaw niyo naghihintay sila. Diba? Okay na kayo yung mag-antay, kaysa sila yung mag-antay sa inyo. So, ibig sabihin, sino yung mas malaki yung puso? Ikaw. Diba? Tama? Ikaw yung mas nagmamahal. Ikaw yung mas ibibless ni Lord. Ayan. Sa issue sa family, yan. Sinaktan ako, iniwan ako. Itawag ito? Inabandon na ako. Amen. Oo, masakit abandonahin. Oo, masakit pagsinungalingan. O nasa yung role mo as a parent sa buhay ko, hindi mo ginampanan. Oo, masakit talaga sa masakit. Pero, alam mo sinasabi ni Jesus, tayo yung magmahal, tayo yung magpatawad, tayo yung makap sa kanila. Amen. Kasi, hindi sila mababago pag lagi natin silang inaaway or lagi natin silang kinakatunggali. Amen. Kailangan makita nila si Jesus sa atin. Kailangan maging extension tayo ng love ni Jesus. And that's what living victoriously is all about. Amen. Hindi na tayo talunan. Hindi na tayo yung parang, sinaktan mo ko, hindi sasaktan kita. Hindi gano'n ang victoriously. Amen. Niloko mo ko, lolokohin kita. Amen. Ay, nagsinungaling ka sa akin, magsisinungaling ako sa'yo. Ay, mutangan mo 100, utangin ang 1,000. Amen. Living victoriously is, tawag ito, following the example na sinet ni Jesus para sa atin. Amen. So, sino po dito excited mag-transition from generational curses to generational blessings? Magtaas po na kamay. Amen! Amen! Ayan, amen. So, palakpakan po natin sa Lord. Very short lang po ang ating prayer night ngayon. Ayan, amen. Para po mas mag-enjoy po tayo sa prayer. Ako po kasi, ang prayer night ko is mas dapat po talaga tayo sa prayer mas babad. Amen. So, puha na po tayo ng prayer list natin. Recap lang po. Yung iba po kumakain pa dyan sa kusina. Kamusta yung ating beef mommy dyan? Ay, nawala. Maraming salamat, Mika. Magre-recap pa ako eh. O sige. Magre-recap lang po tayo. Tabayo na po tayo. Pengin pong rubber mats. Ayan, worship team. Alin na po tayo dito. So, ano po yung mga ititigil natin? Ititigil po natin is stop sinning, stop blaming yourself, and stop dreaming of a perfect world. It does not exist here. Amen. Pangalawa po, itutuloy. Ituloy po natin ang pag-seek sa Panginoon at ituloy natin ang pag-serve sa Panginoon. And then last po, umpisahan po natin mag-obey sa Panginoon ng buong puso, taos sa puso, at simulan po natin mabuhay ng matagumpay dahil we are victorious. We're not losers. We are winners. Amen. Praise God. So, hallelujah. At worship team. Umawit muna po tayo sa Panginoon at kumuha tayo ng ating mga prayer requests habang po tayo nananalangin. Ayan. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Thank you. Thank you. Ay! Opo, nga pala. Today po pala is prayer partner. So, hanap po tayo ng prayer partner natin. Male to male, female to female po. Ayan. Pag may nakita po kayong isa, gawin nyo na po 3. Ayan. And ayan, hanap po tayong partner natin at tayo mag-pray. Ayan, sige po. Hanap po tayo, pag-pray din po natin yung prayer partner po natin mamaya. So, importante po yan. Ayan, hallelujah. Thank you. Ayan, umawit po tayo sa mga.
acknowledge your presence right now. Holy Spirit, you're in this place right now. Holy Spirit. Holy Spirit, we need you, Holy Spirit. Holy Spirit. Alisin mo ang kalyo ng mga puso namin sa mga sandali ito, Holy Spirit. Alisin mo ang mga balakid, Holy Spirit, na pumipigil sa amin upang makita ang Panginoon namin, Lord God, sa gabing ito. O Holy Spirit, help us to break through these feelings that we're having right now, Holy Spirit. Holy Spirit, kumilos ka sa buhay namin, Holy Spirit. We know you're in this place right now and we're asking for your help and your power, Holy Spirit. We need you, Holy Spirit. We want you, Holy Spirit. Holy Spirit. Help us to pray, Holy Spirit. Help us to pray wholeheartedly right now, Holy Spirit. Tulungan mo kami, Lord God, na pumasok sa Holy of Holies, Panginoon, right now. Holy Spirit, we need you. Holy Spirit, we want you, Holy Spirit. Holy Spirit, we desire you, Holy Spirit. Holy Spirit, we need your power and your anointing right now, Holy Spirit. Holy Spirit, you're in this place. Protect us, Holy Spirit, from all the evil plans of the enemy, from all the flaming arrows of the enemy, Holy Spirit. Yes, Lord God. Jesus, Jesus. Lord God, right now, tinataas namin ang iyong simbahan, Panginoon. Thank you, Lord God, sa Abundant Life Church Angeles, Lord God. At meron kaming sanctuaryo, Lord God, na maaari namin takbuhan, Panginoon. Lugar, Lord God, kung saan kami malaya, Lord God, na mag-aral ng iyong salita, Lord God. At magbigay ng mapulit pasasalamat sa inyo, Lord God. Thank you, Lord God, sa lahat ng ministry, Lord God, na itinatayo mo sa simbahan ito, Lord God. From the ushering, Lord God, ministry, sa kitchen ministry, sa kids ministry, sa intercessory ministry, sa multimedia ministry, Panginoon, sa sound ministry, Panginoon, sa worship team, sa youth, Lord God, sa kids, Panginoon, sa pastorals, sa elders, sa finance team, Lord God, o lahat ng ministry, Lord God, na meron sa simbahan ito, Lord God, yung women's and yung men's, Panginoon. Holy Spirit, Lord God, ang bawat ministeryo nito, Lord God, tapos may ginagampanan, Lord God, upang manatiling nakatayo yung simbahan, Panginoon. So right now, Father God, I pray for all the leaders and all the volunteers, Panginoon, na kumikilos, Lord God, para manatili, Lord God, na nakatayo yung simbahan, Panginoon. O Lord God, kayo nawa, Lord God, mag-renew ng strength namin, Panginoon, in the name of Jesus. O Lord God, alam mo, Lord God, yung pagod na nararanasan ng bawat isa, yung mga nagtatrabaho, Panginoon, yung mga nag-aaral, Panginoon. O Lord God, we may be tired physically, Panginoon, in the name of Jesus, Panginoon, but renew us physically, Panginoon, in the name of Jesus, Lord God. Right now, Father God, ininataas amin sa inyo, Lord God, yung pastors, Lord God, na simbahan ito, si Pastor Noel, Lord God, saka si Pastor Tony, Lord God, si Pastor Joe, si Pastor John, si Pastor Grace, si Pastor Alice, Panginoon, at yung lingkod, Panginoon. Oh, Father God, right now, protect your pastors, Panginoon, in the name of Jesus, Lord God, from all the evil plans of the enemy, Panginoon. Sanctify us, Lord God. Purify us, Lord God. Balik niyo, Lord God, yung first love, Lord God, ng yung mga kapastoran, Panginoon. Ang paglilingkod, Lord God, na may kagalakan, Panginoon, in the name of Jesus, Lord God. Holy Spirit. Itong simbahan ito, Lord God, is para sa inyo, Lord God, at hindi ko sino, kung kanino parang sa tao, Lord God, ito is para sa inyo, Panginoon, in the name of Jesus. Teach us to obey for wholeheartedly, Panginoon, and victoriously, Panginoon, in the name of Jesus. Hallelujah, Father God. Thank you, Lord God, sa simbahan ito, Lord God. And right now, Father God, nakikita namin na unti-unti, Father God, marami kayong dinadalang kaluluwa sa simbahan ito, Panginoon, at dalangin namin kayo nawa ang maganda sa buhay ng inyong mga maglilingkod, Panginoon, upang maalagaan, Lord God, magabayan ang mga kaluluwang ito, Lord God, in the name of Jesus, Lord God. Mababata or matanda, Lord God, in the name of Jesus. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit, sinusurrender namin lahat ng fears, ng worries, ng pains na meron kami sa inyo right now. Lahat ng self-condemnation, Lord God, na pinagdadaanan namin, Panginoon. Holy Spirit, teach us to forgive ourselves, Holy Spirit. Help us to move on,
scarlet, Lord God, but you have already made us white as snow, Panginoon, in the name of Jesus. Hallelujah, Father God. So thank you, Lord God, sa simbahan na meron kami ngayon, Lord God. And right now, Father God, we're praying, Lord God, for the finances, ang lahat ng yung, Lord God, mga anak sa Abundant Life Church, Lord God, yung mga businesses, Lord God, yung pupupahin, Lord God, peanut butter, Lord God, yung kimchi, Lord God, yung cake, Lord God, in the name of Jesus, yung mechanic shop, Panginoon, yung mga nag-share ng kanilang blessings, Lord God, sa WCGF, Panginoon, in the name of Jesus. Lord God, thank you, Lord God, for the abundance, Lord God, na binibigay niyo sa amin, Lord God. Kayo nawa, Lord God, ang tumutugon, Lord God, ang pumupuna, Lord God, sa pangangailangan ng iyong mga anak, Lord God. And right now, Father God, we lift up, Lord God, to you our finances, Panginoon. We will learn to surrender our finances to you, Panginoon, in the name of Jesus, Lord God. Help us, Lord God, to be faithful with our tithings, Lord God. And help us, Lord God, to be generous, Lord God, sa lahat ng mga church activities, Lord God, na nakaplano, Lord God, for the remaining 2023, Panginoon. And we pray, Lord God, na maging victorious ito, Panginoon, in the name of Jesus, Lord God, in the name of Jesus. Ginagawa namin ito, Lord God, para sa kaiuunlad, Lord God, at nagaganda, Lord God, ng iyong simbahan, Lord God. Lalo-lalo na ang kantata, Lord God, this coming 2023, na yung proceeds, Panginoon, is gagamitin namin para makabili ng mga bagong music instrument, Panginoon, in the name of Jesus. O Lord God, ilang linggo na lang at malapit na yung kantata, Panginoon. Kayo naman, Lord God, yung magbigay ng wisdom, Lord God, kung ano yung mga need namin gawin, Lord God, for the remaining weeks, Lord God, bago dumating yung kantata, Panginoon, in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, Father God. Right now, Father God, this coming Sunday service, Panginoon, we also lift up, Lord God, to you the service, Panginoon. Patuloy kayo magdala ng mga bagong kaluluwa, Lord God, sa simbahan ito, Lord God. And we pray, Lord God, na magamit itong simbahan ito, Lord God. Magsilbing liwanag at asin, Lord God, ng Abundant Life Church, Angeles City, Lord God, sa Sabana, Lord God, sa Timog Residence, Panginoon, sa Bilisalina, Lord God, sa buong Kawayan, Lord God. At sa even sa Deca, Panginoon, in the name of Jesus. Hallelujah, Father God. We pray, Lord God, that we may be many body, Lord God. We may be many parts, Lord God, but we are one body, Panginoon, in the name of Jesus, Lord God. And may we be united, Lord God, in one goal, Lord God, and that is to exalt your name, Lord God, in this church, Panginoon, in the name of Jesus, Lord God, in the name of Jesus. Thank you, Panginoon, sa Abundant Life Church, Panginoon, and we're lifting up, Lord God, to you, the jobs na meron po ang bawat isa, Panginoon. Kayo nawa, Lord God, na mag-bless ng grace, ng mercy, ng favor, ng blessing, Lord God, sa lahat ng trabaho na meron kami, Panginoon. I pray right now, Lord God, for salary increase, Panginoon, in the name of Jesus, promotion, Panginoon, in the name of Jesus, job security, Lord God, sa lahat ng mga naglilingkod na nagtatrabaho para sa inyo, Panginoon, in the name of Jesus. Lahat ng mga kabataan, Lord God, Islamic Youth King, Panginoon, in the name of Jesus, tinataas namin ang kanilang Youth King, Panginoon. O Lord God, napaka-importante ng Youth Ministry, Panginoon. Sa pag-asito namin, Lord God, i-intervene, Lord God, dito na namin ipapakita sila sa kanila, Lord God, kung gano'n ba importante, Lord God, ang pananampalataya, Lord God, as early as their youth, Lord God. Makita na nila, Lord God, gaano ka-importante, Lord God, ang pananampalataya namin sa iyo, Panginoon, in the name of Jesus. So thank you, Lord God, sa mga kabataan namin na naglilingkod, Panginoon, na ginagamit mo at nagpapagamit, Lord God, at ibinibigyan ka nilang buhay, Lord God, upang maglingkod sa iyo, Panginoon. O Lord God, alam mo lahat ang pinagdadaanan nila, Panginoon. Alam mo lahat, Lord God, lahat ng mga bagahe na meron sila, Panginoon, in the name of Jesus. O Lord God, I pray that we learn to surrender it to you, Lord God. Cast it all up to you, Lord God, for your yoke is easy and your burden is light, Panginoon, in the name of Jesus, Lord God. In the name of Jesus, hallelujah, Father God. Right now, Father God, itinataasin namin, Panginoon, sa inyo, lahat ng nakakaranas ng karamdaman, Lord God, physical man din, Lord God, mental man yan, emotional, Panginoon. Right now, we're lifting up, Lord God, to you. Si Pastor Char, Panginoon, na pinagdararamdaman, Panginoon, at gusto naman, Lord God, nakakaramdaman, Lord God, ng physical illness ngayon sa mga sandaling ito, Panginoon, Lord Jesus, Holy Spirit. Bless us, Lord God, with the miraculous healing that comes from you, Holy Spirit. Oh, Lord God, pagalingin mo, alisin mo, Lord God, yung mga masamang pakiramdam, sore throat, cough, Lord God, colds, Lord God, in the name of Jesus, pneumonia, Lord God, in the name of Jesus, Lord God. Holy Spirit, healing, let the healing power flow right now, Lord God, in this place, Lord God, to your children, Panginoon, in the name of Jesus. Lord God,
Pilipinas, Lord God. Anger, envy, Lord God. Jealousy, Panginoon. Oh, Lord God. Holy Spirit. Baguhin mo kami, Lord God. Alisin mo ang mga bagay na ito na pumipigil sa amin upang maging malaya at mabuhay. Victorious in Panginoon in the name of Jesus. Mabuhay ng matagumpay, Panginoon in the name of Jesus. Alisin mo, Lord God, lahat ng mga bagay, Lord God, na pumipigil sa amin, Lord God, to live victoriously, Lord God. In the name of Jesus, Lord God. In the name of Jesus, Lord God. Oh, Lord God. Heal us, Lord God. Break those generational curses, Lord God, na binayaan pa namin, Lord God, mula sa kanununuan namin, Lord God. And may, Lord God, start receiving, Lord God, those generational blessings, Lord God. Na ipapamana naman namin, Lord God, sa mga generation after us, Panginoon, in the name of Jesus. Holy Spirit, reveal to us right now yung mga pagbabago na gusto mong mangyari sa buhay namin, Panginoon. Jesus, Holy Spirit. Thank you, Lord God. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Right now, Father, we're praying, Lord God, for our nation, the Philippines, Panginoon, and the war that is going on in Israel and Gaza and the Philistines, Lord God. Palestine, Panginoon. Lord God, in spite of the wars that's going on, Lord God, we know that you are sovereign and we know, Lord God, that you are in control, Lord God. Bilang mananampalataya mo, Lord God, nag-aaral ng iyong salita, we know that war is inevitable, Panginoon. There is war, Lord God, nung sinakop, Lord God, ni Joshua ang Canaan, ang wall of Jericho, Lord God. It's part of life, Lord God. Mag-isa, Lord God, ang pamumuhay namin, Lord God, in this broken world, Panginoon. But we have hope, Lord God, knowing, Lord God, that you are in control, Panginoon. Lord God, right now, I pray for those people, Lord God, na sinisisi ka, Lord God, sa mga bagay na nangyari dito sa mundo. I just pray right now, Lord God, na mabuksan ang kanilang mga mata, Lord God, na hindi naman yung gusto mangyari noon, Panginoon, in the name of Jesus. That this is the consequences, Lord God, of the sin, Lord God, of the choices, Lord God, of the people, Lord God, waiting for us, Panginoon, in the name of Jesus. Free will namin, Lord God, yung nasunod, Lord God. Kaya merong paguluhan at gera, Lord God, dito sa mundo, Panginoon. But what can we do, Lord God, as Christians, Panginoon? As believers, Father God? What we can do, Lord God, is to pray, Panginoon, to lift up, Lord God, to you, Lord God, yung mga taong nagsasuffer, yung mga taong nawalan ng bahay, Panginoon, in the name of Jesus. Hindi man namin sila maliligtas, Lord God, pero kaya mo silang iligtas, Lord God. So we pray, Lord God, that when they come to you, Lord God, at kayo naman, Lord God, yung magligtas, Lord God, sa mga taong nakakaranas, Lord God, ng gera, Lord God, sa iba't ibang panig ng mundo, Panginoon, in the name of Jesus, Lord God. Lord God, you are sovereign and you are in control, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Holy Spirit, we lift up, Lord God, the lives of the people, Lord God, na naapektuhan sa gera, Panginoon. May they find comfort in you, Father God. May they find comfort, Lord God, knowing that our present suffering, Lord God, is nothing compared, Lord God, to the glory that lies before us, Panginoon. After ng buhay namin dito sa mundo, Panginoon, we have that hope, Panginoon, that this is not our final resting place, Panginoon, in the name of Jesus. Right now, Father God, we lift up, Lord God, to you, the nation of the Philippines, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, dahil nandito kami sa bansang Pilipinas, Panginoon. Oh, Lord God, we're lifting up, Lord God, to you, our officers, Panginoon, in the name of Jesus. Hallelujah. Panginoon, alam mo, Lord God, lahat ng suffering, Lord God, na naranasan, Lord God, ng mga anak mo, Lord God, sa bansang Pilipinas, Panginoon. At alam ko, Lord God, hindi kayo bulag, Lord God, hindi natutulong, Panginoon. At alam namin, Lord God, kumikilos ka, Lord God, sa buhay ng mga taong ito, Panginoon, in the name of Jesus, Lord God. At inaantay mo lang silang lumapit sa inyo, Panginoon. Right now, Father God, we're living in perilous times, Panginoon. Kung saan, Lord God, talaga kang pangungurakot at pagnanakaw, Lord God. Panluloko, Lord God, lalo na dito sa Anunas, Panginoon, yung nararanasan ng mga tao, Lord God, na dinidemolish ang bahay, Panginoon, in the name of Jesus. Lord
Lord God, we pray, Lord God, na makahanap, Lord God, mabigyan sila ng relocation, Panginoon, in the name of Jesus. Dahil taon na, Lord God, may kikito sila ng lupa, Panginoon, pero still, Lord God, nag-kick out sila sa kanilang mga bahay, Panginoon, in the name of Jesus. Hallelujah. We pray, Father God, mag-intervene kayo, Lord God. Touch po yung hearts, Panginoon, ng mga taong involved, Lord God. Demolition na to, Panginoon. At kayo nawa, Lord God, yung magligtas, Lord God. Lalo-lalo na yung mga anak ninyo, Lord God, na nananalig na nanampalataya sa inyo, Lord God. Niligtas nyo sila, Lord God, mula sa circumstances na ito, Panginoon, in the name of Jesus. Holy Spirit, Holy Spirit. Jesus, hallelujah, Father God. Thank you, Lord God, for this time na kami nakakapanalangin, Panginoon. Jesus, Jesus. Hallelujah, Father God. Lord God, may we find comfort, Father God. May we find peace, Lord God. May we find joy, Lord God. Love, Panginoon. In you, Panginoon, in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Father God. Church, let's all stand up po. And let's spend 2 minutes. Ayan, pag-pray po natin ang ating brothers and sisters. Lapitan po natin sila. Hallelujah. Hallelujah. And also let's pray for the prayer requests of our brothers and sisters.
said you said, Hallelujah, Father God. and I will never be good. Yes, Lord God. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Holy Spirit. Holy Spirit. Lord, truly, Father God, kayo nagligtas, Lord God, sa aming Panginoon. Niligtas mo kami, Lord God, sa sitwasyon, sa napakapangit sitwasyon, Lord God. Yung sitwasyon, Lord God, na kami naliligaw. Yung sitwasyon, Lord God, na puro kami galit, Panginoon. Yung sitwasyon, Lord God, na walang direksyon yung buhay namin, Panginoon. Yung direksyon, Lord God, na puno-puno kami ng galit at negatibo, Lord God, sa puso namin, Panginoon. Iniligtas mo kami, Lord God, sa lugar na yun, Lord God. And right now, Father God, gusto namin magpasalamat, Panginoon. And we declare, we just wanna say, Lord God, na ayaw namin umalis, Lord God, sa lugar na yun, Lord God. Ayaw namin, Lord God, kalimutan, Lord God, yung feeling, Lord God, yung first love, Lord God, yung naranasan namin, Lord God. Yung pag-ibig mo, Panginoon, in the name of Jesus. So, we pray right now, Lord God, na gwardiyahan, protektuhan, Lord God, balutin mo yung puso namin, Panginoon, para hindi manakaw sa amin ng kalaban, Lord God, yung feeling na yun, Lord God, yung una mo kaming niligtas, Lord God, yung una namin, Lord God, naramdaman yung pagmamahal mo, yung una naming beses, Lord God, na talaga namang nagsisi kami, Lord God, sa lahat ng karumihan at kasalanan, Lord God, na nagawa namin, Panginoon, in the name of Jesus. Sa gabing ito, Lord God, patuloy ka namin itinataas sa buhay namin, Panginoon. Pasalamat kami, Lord God, dahil meron kaming simbahan, Lord God, na malaya kami, Lord God, magbigay ng papuri, pasasalamat sa inyo, mag-aral lang yung salita, Lord God. And we pray, Lord God, maingatan namin, Lord God, itong lugar na to, Lord God, ibinigay nyo sa amin, Lord God. Magtulong-tulong kami, Lord God, upang panatilihin nakatayo yung simbahan, Lord God. At paalagaan, Lord God, yung marami pang kaluluwa, Lord God, na dadaling mo, Lord God, sa lugar na to, Lord God. And right now, Lord God, I declare in the name of Jesus, Lord God, na dadami pa, Panginoon, ang kasama namin, Lord God, sa gawain ng prayer night at sa gawain ng dawn watch, Panginoon, in the name of Jesus, Lord God. Dadami kami, Lord God, kasi maranasan nila, Lord God, kung paano nga ba kayong pagmahal, Lord God. Kung paano kayo umibig, Panginoon, at kung paano kayo makikiligtas, at kung paano kayo nagsakripisyo, Lord God, para maranasan namin, Lord God, itong kaligtasan, Lord God, na nagagaling sa inyong Panginoon. Thank you, Lord God, sa gabing ito, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, na kami nakapanalangin sa isa't isa. Maraming salamat, Lord God, na nakapag-aral kami ng iyong salita. Maraming salamat kami nakapagbigay ng awit at pagpugay sa inyo, Lord God. Itinataas ka namin, Panginoon, itinatapira, itadamba na nagpapasalamat kami, Lord God. Sa iyo nawa, Lord God, may balik lahat ng papuri ko sa salamat, Lord God. In Jesus' name, Lord God, in Jesus' name. And everybody say, Amen. Palapakan po natin sa Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Sige po, tayo po ay dumako na sa ating pagbibigay. And before we proceed to our offering, tayo po muna ay mananalangin. But before that, again, gusto ko muna i-share yung sa 2 Corinthians chapter 9. This is the POTD yesterday, no? I believe po. Pero magsisimula ako sa verse 6. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Amen? Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver, and God is able to bless you abundantly, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Alam niyo po, si Paul, hindi ko alam no kung ano yung kumaga paano siya talagang, kung saan niya pinanggagalingan or pinanghuhugutan yung confidence na meron siya dito just to teach.
these things sa ating lahat hanggang ngayon, no? Naniniwala kasi ako na yung confidence na pinanggagalingan niya yun is because he really understood well yung transformation na kayang ibigay ng Panginoon from a persecutor, from a murderer to the grace na binigay talaga. And sabi ko nga, confident siya in a way kasi he himself practiced this one. Kaya ini-encourage niya po yung mga taga-Corinto dito na, ayun, maging generous tulad ng mga taga-Macedonian. And ito po yung mga tawag ito, habilin niya, no? And he believed also that si Lord sabi sa verse 10, si Lord yung nagsusupply ng mga buto na naitatanim natin, yung mga pagkain, yung mga tinapay na kakainin natin. Amen? And He will increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. Amen? Everything that we do, generosity, is kung gagawin natin sa righteousness ng Panginoon, lalaki at lalaki po yan. Amen? Dahil binibigay natin para sa Panginoon at sa kabutihan niya. Amen po. Praise God. So let's pray. Hallelujah. Heavenly Father, Lord, we thank you for your faithfulness, your goodness, and your love, Father God. Salamat sa mercy at patuloy, Panginoon, na kadakilaan mo sa aming buhay. Lord, sa oras na to, as we give, Father God, may we give cheerfully. As we give, Panginoon, may we have the faith, Father God, that ikaw, Panginoon, yung nagsusupply ng mga bagay na to, Panginoon. Sa'yo, lahat ng gagaling ang mga bagay na to, Panginoon. You are in control and you are sovereign even in our finances. You are Lord even in our finances, Lord God. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na maging mabuting tagapangalaga, Lord God. Maging mabuting, Panginoong, at tagapagpala, Panginoon, ng iyong mga grace and pagpapala sa aming mga buhay. Lord, continually use us, Panginoon, as a vessel, Father God, and as your medium, Panginoon, of the blessings that you have given us. And we pray, Father God, that like Paul, Panginoon, may we practice this one and may we have the confidence, Panginoon, to be qualified, Lord God, na ituro ito at ipasa ito, Panginoon, sa mga tao at sa mga susunod na henerasyon, Panginoon. Salamat po dahil alam namin, Lord God, that everything belongs to you and everything is for you, Father God. Salamat po, Lord God, dahil ang lahat ng resources din namin ay nanggagaling sa iyo, Panginoon. Sa iyo ang lahat ng pagpapala, sa iyo ang lahat ng kaluguran sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, as we end for tonight's fellowship and prayer night, tayo pong lahat ay tumayo at manalangin. Hallelujah. Hallelujah, Jesus, Heavenly Father. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa gabing to for another chance and opportunity, Father God, to once again lift everyone up in prayer. Lord, ipanalangin ang bawat isa, maging aware, Panginoon, sa pinagdaraanan at desire ng bawat isa. Lord, salamat kasi meron kami ganitong pagkakataon, Panginoon, na bagamat hindi araw-araw, Lord, but you still given us the chance to pray for one another, Father God. Lord, salamat kasi alam namin, Panginoon, naniniwala kami that the prayer is the most powerful thing here on earth, Father God. And it is the best way, Panginoon, to, Lord, ipaglaban, Panginoon, and idulog, Panginoon, itong mga worries at anxieties namin sa'yo through prayer, Father God. Lord, salamat kasi alam namin, Panginoon, na buhay ka, nakikinig ka, at tumutugon ka, Panginoon, sa iyong mga anak at sa iyong mga pangako, Lord God. Thank you, Jesus, for the hearts of everyone. Lord, we pray na ikaw ang siyang patuloy na kumilos, ikaw ang siyang patuloy na manguna, at ikaw ang siyang patuloy, Lord, na pumotekta at gumabay sa bawat isa. And for the rest of the night, Father God, we pray for your divine protection,
the peace and the rest that we need, Father God, for us to be able to Lord, have a good night's rest, Panginoon. At salamat po dahil Ikaw ang Diyos na patuloy naming pinapapurihan, pinapasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Church. God bless everyone po.